Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 1 verse 16. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Babasahin ko rin po sa English. Ang sabi po dyan, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Blessed beyond measure. Tayo pong mga Kristiyano ay blessed beyond measure. Ano po? Kasi po yung John chapter 1 verse 16, yan po'y pangako ng Diyos doon sa mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Sa John chapter 1 verse 12, yung tinutukoy po dyan ng mga anak ng Diyos ay yung mga tao lamang na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang personal Savior and Lord. Ngayon, bakit mahalagang maunawaan natin ito? Kasi alam niyo po, ito yung pinapangako po ng Biblia. So hindi lamang tuwing Pasko dapat nating maranasan po yung abundance and prosperity. Dapat lagi nating maisip na tayo'y pinagpala na ng Diyos. At may mga ilang verses po sa Biblia na pwede nating panghawakan. Malaking bagay po na alam po natin itong mga verses na ito. Katulad po ng sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 3. Our Father in heaven has blessed us with every spiritual blessings in Christ. So yan na po ang kalagayan natin ngayon. Lahat daw po ng pagpapalang spiritual ay tinataglay na natin ngayon sa ating buhay sa pamamagitan daw po ng ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, you will be made rich in every way. Sa lahat daw po ng area ng ating buhay, tayo daw po'y pasasaganahin ng Diyos. Kaya pwede nating angkinin yung sinasabi sa 3 John verse 2, that you may enjoy good health, that all may go well with you just as your soul prosper. So, ibig sabihin, yan po ang gusto ng Diyos. Ano po, ma-enjoy natin yung good health, ano po, sa ating pong physical na katawan, yung ating soul mag-prosper, even our spirit. Kaya napakahalaga po na makita natin na binless tayo ng Diyos, spirit, soul, and body. Ngayon, ang sinasabi sa Psalm 34 verse 10 ay natupad po sa atin. Ano po? Kasi sabi po diyan, but those who seek the Lord lack no good thing. Hindi daw po tayo magkukulang. Ano po? Yan din ang sinasabi ng Psalm 23 verse 1 at Matthew chapter 6 verse 33. Pansinin niyo po yung word na seek. Ano po? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So lahat ng pangangailangan natin sa buhay ay ipoprovide ng Lord, idadagdag po sa atin, sabi po dyan. At sa Romans chapter 8 verse 32, ang sabi dyan, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? So, kung naibigay nga ng Diyos Ama yung kanyang anak sa atin, ano ang hindi niya kayang ibigay sa atin? At binabanggit yan, He freely gives us all things. So, ibig sabihin lahat ng bagay. Ano po? At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, dapat daw po nauunawaan natin yan, that we might understand the things freely given us by God. Kaya alam niyo po, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness. So with all these verses, mga kapatid, napakagandang isipin natin na tayo po ay blessed beyond measure nung tayo po ay nanalig sa Panginoong Hesukristo. Kaya lang, ang malaking tanong na naman, bakit hindi nararanasan niya ng maraming believers, Pastor? Okay, ano po, sasabihin ng iba, parang hindi totoo, Pastor, tatapatin ko po kayo. Minsan kaya natin yan hindi nararanasan dahil hindi po natin nauunawaan yung kondisyon ng mga pangako. Unang-una po, dapat maintindihan natin na in order for us to prosper in this life, kailangan po i-position natin yung ating
isipan. Hubarin natin yung poverty mentality. Ano po, yung lagi nating iniisip na tayo'y kakapusin, magkukulang, mangungutang dahil hindi natin kaya, dahil maliit yung ating kinikita, maliit yung ating sweldo, nagdarahop ka, pinanganak kang mahirap, kaya nandiyan dyan lagi yung kaisipan na yan na ikaw ay nagkukulang. Ano po? Kaya ang gagawin natin ay i-meditate natin palagi yung promises ng Lord. Yun po ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8 at 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Alam niyo po yung mga verses na ibinigay ko kanina ay sapat na po yan. Kung i-meditate po ninyo, ano po, araw-araw maniniwala po kayo na kaya kayong pasaganain ng Diyos. Ano po, kaya kailangan po iposisyon natin yung ating isipan para ma-experience natin itong mga ipinangako ng Diyos sa atin. Number 2, dapat maniwala tayo na God is willing to bless us spirit, soul, and body. Ano po, God's will po yan. Ang ating pong panghahawakan dyan, yung sinasabi po sa 3 John verse 2. Ano po, kaya yung iba sabihin nila, ay pastor, ang tinutukoy lang ng Biblia dyan ay mga spiritual blessings. Hindi po, ano po, pati yung inyong kalusugan kasama dyan, pati yung inyong isipan, lahat ng inyong ginagawa, even yung emosyon ninyo, ano po, gusto ng Lord kayo'y maging masaya, ano po, gusto ng Lord i-bless kayo sa inyong mga trabaho, sa inyo pong mga negosyo, at maging sa inyo pong isipan. Gusto niyang punuin kayo ng kapayapaan at kagalakan. Kaya ibang dimension po, ano po, yung abundance na ipinapangako ng Diyos sa mga believers. Pangatlong bagay na tatandaan ninyo, faith is essential in receiving all these promises. Mahalaga yung pananampalataya. Kaya mapapansin nyo, hindi automatic yan eh. Kasi kailangan manampalataya ka muna sa mga pangako ng Diyos. Ano po, katulad ng sinabi ng Lord sa Luke chapter 6 verse 38, ang sabi, kung ikaw ay magbibigay, ikaw ay bibigyan ng Diyos, liglig, siksik, umaapaw pa. Kaya alam nyo po, may faith po na involved dun. Ano po, yung iba sabihin nila, pastor, mahalaga lang naman mag-tithes ka, magbigay ka. Actually, hindi lamang po yung basta magbibigay kayo, kailangan may pananampalatayang kasama po doon. Pansinin nyo, pagka nagbigay po kayo ng walang pananampalataya, wala ring mangyayari. Kaya tandaan po ninyo, faith is essential in receiving these promises from God. Ano po? Number 4, ano po, dapat magkaroon tayo ng tamang mindset, ano po, na tayo ay blessed to bless. Ako po every Sunday, pinapaulit-ulit ko po yan sa dumadalo po sa aming congregation. Iko-confess natin palagi na tayo ay blessed to bless. Natupad sa atin yung ipinangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 verses 2 and 3 that he will be a blessing to the nations of the world. Kasi po, sabi sa Galatians chapter 3 verse 14, ano po, that the blessing given to Abraham might come to us, tayong mga hintil, through Jesus Christ, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Kung paano po binless ng Lord si Abraham at naging blessing siya sa nations of the world, tayo rin magiging blessing sa buhay ng ibang tao. Kaya everyday po sasabihin ninyo, I am blessed to bless. Ano po, hindi yung kayo yung lagi nang hihingi, kayo yung binibigyan, kailangan po kayo po yung nagbibigay at nag-share ng pagpapala sa iba. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.